Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at sa karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng awa, kami ay nananalig sa iyo. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Pilipinas, alas 3 na ng hapon. Tuloy ang pagbabago ng panahon at mas maganda kung nakasabay ka. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Programang magbibigay ng mga bagong karunungan sa agrikultura. Agri Ascenso, tuwing Sabado, alas 3 ng hapon. Mga eksperto ang makakasama mo sa DZRH Radio, DZRH TV at live din sa Facebook, YouTube at DZRH News website. Parang training na walang training fees. Kaya maging updated para tuloy ang Agri Ascenso. Alright, so diretso na tayo. Magandang hapon sa inyong lahat, mga ka-Agri Ascenso. Ako po si Henry Uri at with my partner Karen. Uy, saling-pusa lang ako dito Si Ma'am Nyechate Abala at may naasikaso lang. Si JL din, ano ho. Kaya kami muna ni Karen dito sa Agri Ascenso. Ngayong hapon, ang ating pag-uusapan ay Sustainable Livelihood hatid ng Coco Alliance Project. Ano ba itong Coco Alliance Project? Mamaya, sino bang ating makakadao pampalad? Mamaya-maya, makakasama natin ang senior advisor mula sa Deutsche Gesellschaft für German Internationale Susa Menarbeit. Pwede bang GIZ na lang? Ayan. Mas upang maganda upang talakay ng implementasyon, mga nagawa at resulta po ng Coco Alliance Project dito sa Pilipinas. G's na lang, G's. 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 Oh, G's. Para Mas madali. para hindi na po kami pinarurusahan. G's. Ang hirap pala GIZ. mag-German. Oo. Yan ang atin ng pag-uusapan mamaya. Pero bago po iyon, naku, maganda yung naging paksa namin, partner, last December 20. Last Saturday. Oo. Gabi, mahilig sa ube. Ay, sino bang hindi gusto ng ube? Masarap ang Oo. ube, lalo na pagka minatamis, halaya na. Oo. O di naman kaya ay ginawang ube jam Ay. na sikat na pasalubong galing Baguio. O kaya ice cream. Ay, Diba? tama. Ay, masarap. Oo. Tsaka, Alam mo, ba't sabi nila ang ube flavor ay pan tita flavor na daw? Ay, bahala so na gusto kayo. mo, gusto mo siya. Basta masarap ang ube. Correct, oo. Tsaka kapag itinaping supay, nilagay pa sa ibabaw ng halo-halo, hindi ba? Yes, oo, sarap. Talaga naman. Pilipinong-Pilipino talaga ang flavor. Mayroon na ngang ube hopya, di ba? Meron na nakikita ganyan. Sarap Tsaka din. ube ensaymada. Oo. Ano pa ba? Pero ang pinakamasarap na, pinakagusto ko ring ube yung pera. Ay, pareho tayo. Yung Oo. ube, tsaka yung blue, Pwede. tsaka yung blue. Yung color blue na sabi ni Master Hans Kua kanina, ang color of 2026, color blue. Ganun ba nga? Sana umulan ng color blue na Kaya pera pala ikaw sa ay buhay natin. Kaya pala ikaw ay naka-blue na ngayon. Oo, advance ako Oo. Ayos, very good. Sige, ako'y pautangin mo na lang. Huwag naman, mag-blue ka na rin mamaya. Ayan, sino bang nakasama nyo ni Ma'am Nyet last week? Si Roger Buscay, ang branch manager for microfinance and focal person ng agribusiness
Ito ho yung Fatima Multipurpose Cooperative sa Calubian Leyte, partner. Naibahagi nila na yung karanasan nila sa pagpo-process ng root crops. Oo. Kasi dati kasaba sila o kamoting kahoy. Okay. Tapos nagdi-deliver daw sila ng 2 to 3 tons o tonelada Dami ng kasaba. Pero sila nga ay naengganyo na mag-ube sapagkat merong mga May market market at saka Oo. yung may nagtitrain na ngayon para sa ube root crops production. Baka hindi nyo pa alam, meron tinatawag pala, partner, na Philippine Root Crops Research and Training Center. Okay. Phil Root Crops. So Phil yung- root crops. Oo, kaya kung may mga root crops kayo riyan, dapat nagtitraining din kayo sapagkat may pera sa root crops. Tama naman yan. So, nakinig din ako last week sa episode na to. Binuksan pala nila yung planta nila sa ube. Kaya ngayon may increase sa Yeah. pagtatanim. 15 to 20% pa lang yung nagtatanim ng ube habang mas marami pa rin ang nagtatanim daw ng cassava. So makakatulong yung pagbukas nila ng planta para sa ube para maengganyo yung Yeah. mga farmers natin na magtanim ng ube. ito palang ube may anthocyanin. Ano yun? Isang antioxidant na nagbibigay ng kulay at nakatutulong bilang source of energy sa puso, sa blood circulation, sa digestion at sa pagre-regulate ng sugar level ng Ay, tao. wow. Okay. So, nutritional benefits nito Oo, ng madami. ube. Oo. So, kasi narinig ko din last week, naka-monitor ako, yung kulay ng ube. Kapag sinabi mo kasing ube, alam mo na violet to, di ba? Pero dun sa interview, sinabi ni Sir Roger na sa process nila, wala silang idinadagdag na coloring. Kaya yung ube products, purple at deep purple. Pero meron palang puting ube. Oo, tsaka meron ding rainbow. Oo nga. Rainbow. Oo. Pero ang pinaka talagang mabenta yung deep purple kasi nga Maganda talagang naman kasi kwan yun, tingnan, naku, tsaka kulay pa lang may inganyo ka na. Correct. Oo. So yung main product nila, ube powder, pure ube powder, tsaka ang market naman nila. Kaya maganda rito sa kanila, meron na silang malaking market na pinagdadalhan ng kanilang ube products. Yung Filipino Ube House. Tapos partner, isipin mo, yung France, No. mukhang interesado rin daw at sooner or later, mag-e-export na rin sila ron. Yes. So, Oo. ang unang international market nila ay France. Wow. May nag-visit na nga din daw sa kanila. Oo. And then, ang potential na expansion sa international markets, malaki daw ang potential sa Italy, sa Miami, sa USA po ito, sa Florida, Oo. sa Australia at sa Japan. Ngunit sa ngayon, syempre, limitado pa rin yung produksyon, kaya hindi pa sila makapag-commit sa ibang buyers. Alam mo, sa lahat ng mga produkto rin na napapakinggan natin sa mga episodes ng Agri Ascenso, yun yung challenge, partner. Kailangan kayanin nila na makapag-supply ng demand para magkaroon sila ng captured market. Lalo na kung ang target mo ay Sa abroad, di ba? foreign market, dapat yung Yes. international standard ng products. Pero magaling naman ang Pinoy dyan. Kaya With the yan. help of our government facilities like ATI. Pinakita ho ni Roger sa pamamagitan ng maayos na processing, quality control at strategic market partnership. Ang ube production po sa Pilipinas, may kakayahan hong magbigay ng mataas na kalidad ng produkto, palakasin ng local at international market presence, at maghatid ng sustainable livelihood sa mga magsasaka. Kaya yung mga wala pong tanim, yung kanilang mga bukirin, try. Madali ho ang buhay ng ube, hindi ho masyadong alagain ito, basta tama lamang ang pagkakatanim at hindi ho ito mabubulok, ay maayos po na pagkakakitaan ito. That's our episode last Saturday tungkol sa ube production. Ngayon, dumako muna po tayo sa ating mga agri-balita. Mga balitang kailangan mong malaman sa Agri Yatin po Balita. ni Karen. Karen. Ako talaga. Sige na nga. Sa Na
Hindi mo ba ako tutulungan dito? Narito para kay Ma'am Niet na lang to. Narito ang ilang kaganapan at anunsyo mula sa Department of Agriculture and Agricultural Training Institute. Kamakailan lang ay matagumpay na naisagawa ang kauna-unang Disaster Preparedness Health and Wellness Campaign sa Region 10 na pinangunahan ng Philippine Coconut Authority o PCA. Higit 500 na magninyog mula sa 5 munisipyo ang nakibahagi kung saan ipinamahagi ang on-the-go wellness bags na may first aid kit, gamot, survival gear at toiletry kit. Ayon sa pamunuan ng PCA R10 at CFID PMO, layunin ng programa na palakasin ang kalusugan, kahandaan sa sakuna at kabuuang kapakanan ng mga bayani ng Niugan. Kasama rin sa aktibidad ng lecture sa nutrisyon at first aid, physical wellness session at cooking demo upang higit na maipakita ang benepisyo ng niyog sa pang-araw-araw na buhay. Samantala nitong nakaraang linggo ay nagsagawa ng inspeksyon si Secretary Francisco Tiu Laurel sa Coco Chem Plant upang masuri ang kondisyon ng mga pasilidad. Layunin ng pagsusuri na matimbang kung karapat-dapat pang ipagpatuloy ng pamahalaan ang operasyon ng planta. Ayon sa kalihim, bahagi ito ng kanyang pangako na masigurong kapakinabang ng mga magninyog at ang tamang pamamahalaan ng asset na ito. Para sa iba pang updates at anunsyo mula sa kagawaran ng pagsasaka, i-follow ang kanilang Facebook page sa @DA Central Philippines at bisitahin ang kanilang official website sa www.da.gov.ph. Samantala mga ka-FITS sa Central Visayas, inaanyayahan ng ATI Central Visayas ang lahat ng FITS Center sa Bohol, Cebu, Negros Oriental at Siquijor na lumahok at ibahagi ang inyong mga natatanging proyekto at inobasyon sa FITS Achievers Awards 2025. Bukas ito sa lahat ng FITS Center sa Region 7. Para sa mga kwalifikasyon, mechanics at iba pang detalye, tignan lamang ang opisyal na poster o bisitahin ang kanilang Facebook page. Samantala, para naman sa mga anak ng mga magninyog, bukas na muli ang aplikasyon para sa Batch 2 ng Youth Internship Program for Children of Coconut Farmers. Ang mga mapipiling aplikante ay sasabak sa 21-month internship. May training, mentoring at agri-enterprise immersion. Open din ito para sa mga farm partners at kooperatibang willing magturo at magbahagi ng kanilang kaalaman. Kung ikaw ay interesado, bisitahin lang ang Facebook page o pumunta sa pinakamalapit na ATI Regional Training Center sa inyong lugar para sumali. At abangan ng iba pang mga announcements mula sa ATI, i-follow sila sa Facebook, sa X, Instagram at TikTok. Naka-flash na po sa inyong mga screens. At bisitahin po sila sa kanilang website www.ati.da.gov.ph. Alright, thank you Karen. Babalik po tayo after the break. Agri Ascenso. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. Namamanhid po ba yung kamay ninyo? Sa umaga, paggising po ninyo, ganun din ang inyong talampakan na parang makapal ito? Yung paglakad po ba ninyo, hindi na pantay dahil parang hinihila po ninyo ang kalahati ng inyong katawan? Yung mukha po ba ninyo, ganun din, hindi na rin pantay kapag nagsasalita kayo? Maaaring ito ay senyales na humihina ang daloy ng dugo sa inyong mga utak. Naaapektuhan ang ating mga ugat. Ito ay tinatawag na neuropathy. At kung ito ay patuloy na mangyayari, delikado. Baka mamaya may nagbabara na po na ugat sa ating ulo. Iwasan po natin ang mga pagkain na maaaring maging dahilan ng pagbabara. Iwasan din po natin ang tayo ay nagbibilad ng matagal sa initan. Iwasan din natin ang sobrang napapagod tayo at tayo ay dehydrated na. Ang lahat ng ito ay tinatawag na stroke noong araw or brain attack sa ngayon. Alagaan natin ang ating mga utak. Nag-iisa lang ito Kailangan padaluyan ng maganda ang dugo dito. And of course, bukod sa inirereseta ng inyong mga doktor, maaari po ninyong isabay ang pag-inom ng mga suplemento at kung mamimili rin lang sila ng kanilang suplemento para sa akin, ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango
sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan. I-try po ninyo at available na ito sa merkado. At syempre, sinasabi nga, galaw-galaw, baka may stroke. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Unboxing MX3 tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Ito ang Agri Ascenso. Agri Ascenso. Techno tip number 1 tayo. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Ascenso. Tutukan ang Techno Tip.
Mga ka-agri, sa Coco Alliance Project, hindi lang basta tanim ang pinag-uusapan, kundi mas mataas na kita at mas matibay na kabuhayan para sa mga magsasaka sa pamagitan ng mas mahusay na pangangalaga ng niyog, modern farming practices at training. Tumataas ang ani at kita ng coconut farmers at nagkakaroon ng dagdag na oportunidad sa merkado mula produksyon hanggang pagbebenta. Coco Alliance, mula tanim hanggang kita, tuloy-tuloy ang asenso. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Asenso. Alright, yun po ay dumako na sa ating pagkukwentuhan tungkol po sa sustainable livelihood na hatid ng Coco Alliance Project. Kasama natin si Ma'am Raquel J. Capio. Siya po ay Senior Advisor ng Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa GIZ o GIS, Experience Under Cooperation Development since 2014. Ma'am Raquel, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, Sir Henry. And Ma'am Miss Karen, no? Apo, So good afternoon po at sa iba pa pong nakikinig at nanonood po sa DZRH, maligayang Pasko. Ang ating magiging paksa ngayon, Merry Christmas Ma'am, Value Chain Development, may Jurisdictional Development, Knowledge Management ba? Medyo maganda itong topic natin nito. Ano ho? GIZ, ano ba itong GIZ? Yeah. Ito pong GIZ, ito yung company na tumutulong sa gobyerno ng Germany upang i-implement niya ang kanyang support sa iba-ibang mga bansa towards yung tinatawag natin Sustainable Development Goals, no? So ang GIZ, ang kanyang vision is magtatrabaho siya to shape a future worth living for all. So hindi lamang po coconut industry ang pinag-uusapan nating sinusuportahan ng German government. Opo. So meron po tayong itong sa coconut na bilong po siya dito sa agrikultura. So nabilong siya sa peace and development na component. Pero dito sa Philippines meron din po tayong climate action. So yung mga for climate change adaptation and mitigation projects. At meron din po tayo ditong mga biodiversity conservation projects. So marami. It has something to do with environment and agriculture. Opo. Yes po, opo. Maswerte ang Pilipinas sapagkat isa sa nakitang tinutulungan, dapat tulungan nitong GIC, ano? Tsaka, ng German government. Yes, ang GIZ po, together, supporting the German government, nasa 90 countries po tayo ngayon. So, Philippines is just one of the countries po. Dami, pero dito sa Pilipinas, ano ang tinututukan ng GIC? Dito sa Pilipinas po, for example, ito ngayon sa agrikultura, meron tayong projects dito na coffee, coconut, katatapos lang ng 2 coffee and coconut at meron pang ongoing na isang coconut project sa my Daet area. So andito ako ngayon to share yung mga experiences ng coconut project katatapos lang. Pero meron din tayong mga project dito supporting coastal communities at saka even yung mga cities, no, urban dwellers through mga climate change adaptation and mitigation projects po. At meron din tayong hindi lang within Philippines pero sa Coral Triangle, tinutulungan din natin na ma-preserve, ma-conserve at maayos na mapangalagaan ang ating mga diverse na mga assets sa dagat. So basically ito tinutulungan itong GIC ang countryside, lalo na po yung mga magsasaka at mangingisda. Opo. At maswerte ang Pilipinas sa isa sa may mga proyekto rito ang organisasyong ito. Ano ho naman itong Coconut Alliance Project? Ito yung Coconut Alliance Project. Katatapos lang nito last December. Ngayon lang siya matatapos. 4 years siya na project. Ang purpose talaga niya is tutulungan niya na mag-develop
ang isang lugar na sourcing area of coconut holistically. So ang purpose ng Coconut Alliance is if i-develop mo yung lugar, hindi mo lang titingnan ang production side. Titingnan mo din yung kaayusan ng mga pamumuhay at buhay mismo ng mga farmers, no, yung tinatawag nating human well-being. Tinitingnan din dito yung paano may voice ang mga farmers sa mga government programs, no, so tinatawag nating governance. At kasama din dito tinitingnan kung paano na maka-adjust, maka-adapt ang mga farmers sa impact ng climate change, but at the same time sila din paano makakatulong, no, na mapasaayos ang ating kalikasan. So kumbaga yung Coconut Alliance Project, tinitingnan niya holistically ang pag-develop ng isang sourcing area ng coconut. At ang maganda dito sa Coconut Alliance Project, hindi lang siya ang usual kasi ng mode po ng GIZ is country to country. Pero dito po sa Coconut Alliance Project, ito po yung tinatawag nating develop partnership with the private sector. Kasi may mga private sector po na yung kanilang agenda, like for example, dito sa Coconut Alliance, ang ating mga partners ay companies na bumibili ng coconut oil. So sa kanila, ang gusto nila, patuloy ang negosyo ng coconut oil, patuloy ang suppliers ng coconut oil coming from the Philippines. Sa GIZ naman, ang gusto naman talaga ng government of Germany is patuloy na mamumuhay ng maayos ang mga farmers, no, ang mga magninyog. So pag ganyan na nagmamatch ang kanilang agenda, meron tayong ganitong project, no, develop project na hindi lang government of Germany ang nandyan, pati din yung mga private sector, nagbibigay din sila ng kanilang resources para mabuo ang proyekto. Bakit And this project po, bakit interesado Yeah, go ahead ma'am, go ahead. Yeah, so itong Coconut Alliance po, shout out sa may mga partners tayo dyan na nakikinig ngayon. May hapon sa Southern Leyte, Sarangani at South Cotabato po. Ito yung ating pilot areas. Bakit interesado ang German government sa niyog? Actually, it's not the niyog, sir, but ito po yung kabuhayan. It's really more on the farmers, no? Ang interest ng German government ay ang mga farmers, ang mga tao ay patuloy na mamumuhay ng maayos. Sabi ko nga kanina, ang vision ng kumpanya is to work to shape a future worth living for all. So, kasama dito sa Coconut Alliance, we are talking about coconut farmers, no? Sa ibang project naman, we are talking about coastal communities. We're talking about urban dwellers. Pero dito po, we're talking about particularly talaga po yung mga involved sa coconut industry. So the interest really is not only the coconut, it's not the coconut itself, but the farmers. Yes po, yes. Yung mga tao, well, sabagay talaga ho namang mapakahirap po ng mamuhay ng kabuhayan mo, iniaasa mo lang sa niyog. Talagang mahirap po yan. I myself, ako laking Quezon kasi, laking niyugan po ako. Ang malaking porsyento ng ipinag-aral ko ay galing po sa niyog at talagang napakahirap. But ito kasi may mga issues din pong, well, of course, malaki ang problema ng mga magniniyog, not to mention the Coco Levy Fund. Pero regardless, wala naman pong, kumbaga, walang pakialam sa issues ang German government. Basta ang gusto lang nila, kung ano ang available na resources ay maalalayan at mapagyaman. Tama po. And at you mentioned na rin po yung Coco Levy Fund. Ang maganda po niyan, yung kanina, di ba, may in-announce sa balita si Miss Karen na yung CFIDP, yung Coconut Farmers and Industry Development Plan. So that's really also a very big plan na at may pondo talaga para sa mga coconut farmers, na yan isa sa mga pondo na we tried to leverage, na kung saan from the side ng German government, from the side ng mga implementers ng project, yun ang tinatry natin na maayos, na magamit at talagang matutukan talaga ang growth, no, growth at kaayusan sa buhay ng mga magdinyog. Galing po yun dyan, yung CFIDP po. Actually, ma'am, hopefully magkaroon na nga ho ng
katuparan yan because medyo isang malaking kabiguan po yan sa larangan ng usahanin ng mga magniniyog sapagkat yung plano na yan, the plan na matagal na pinag-uusapan, plano, pero wala ho. In reality, hindi naman ho talaga, hindi pa natitikman. Sa madaling salita, plano ng plano, hindi naman ho natitikman ng mga magniniyog yung pondong para sa kanila. At masakit po yan. Yeah, thank you po, sir. Sir Henry, na nasabi mo yan. Kasi yun nga po ang pinakamaganda na nangyari sa project na ito. Kasi sa project na ito, ipinakita natin kung paano ang iba-ibang services ng government pwedeng makatulong talaga sa mga magniniyog. So for example, yung project na ito, sir, meron tayong training para sa mga magniniyog. So kasama dito yung, at nakita ko kanina si Ma'am Nyet sa video. So kasama natin ang ATI at ang PCA, nagtitrain tayo ng mga farmers. Una, talagang on good agricultural practices, no? Yung tamang pagtanim, tamang pag-fertilize, tamang pag-spacing, tamang practices sa kanilang farm. But kasama din dito sa training is yung tinatawag nating FBS, yung Farm Business School, yung talagang farmer, tinuturuan sila na dapat titingnan mo talaga yung pagnunyog mo as negosyo. Meaning, kailangan kumita ka sa iyong pagfa-farming. So kasama to po sa ating training module. At pangatlo nga yung sinabi ko kanina na pag tayo ay nagsasaka, hindi lamang natin iniisip kung anong itatanim, anong ating i-harvest, pero titingnan din natin yung kabuuan, pati yung health at wellness ng iyong mga workers, for example. At pangalawa po, dito sa project na to, meron na tayong na-come up na mga yung training na modules na to, nag-train na rin tayo ng mga trainers, no? So, even if the project is tapos na, meron ng mga trainers galing from the LGUs, merong trainers galing sa gobyerno, merong private na mga consultants na pwedeng mag-train ng ito. And in fact, just last November, nag countrywide training of trainers ang ATI sa module na ito, no? At kanina ito nakikita nyo din dyan sa screen, for example, na nagme-mention about e-learning platform ng ATI. Meron na rin tayong ginawa na mga e-learning modules. Kayo sa inyong mga pag-uusap with that government agency, before we call on Ma'am Yen, ano ang update na? Kailan matitikman daw ho ng mga magniniyog? Maybe if you have an update. Kailan matitikman ng mga magniniyog yung Coco Levy Fund? Hello, ma'am? Wala yata si ma'am. Hello. Yes, ma'am. Are you there? Ma'am? Ma'am Raquel? Yes po. Yeah. Nawawala yata si Ma'am Nyet, pero yes, sa ngayon po, sir, for example, dun sa project areas na sinabi ko kanina, sa Southern Leyte, sa Sarangani at sa South Cotabato. So yung mga tinrain natin na mga farmers, hindi lang yun ang GIZ talaga ang nag-effort ng training, no? Pati PCA, dala-dala ng PCA ang buong team nila, at saka yung kanilang itong mga training natin, sila yung napaprioritize sa mga seedlings distribution, sa fertilizer distribution, no? At saka itong mga farmers natin, may mga kooperatiba sila. So the CDA, the Cooperative Development Authority, tumutulong din sa kanila para ma-strengthen sila, kasi alam natin yung kooperatiba, aside from voice sila ng mga magsasaka, at the same time, sila din mismo ang nagpo-consolidate ng outputs ng mga magsasaka. And lastly, the Department of Trade and Industry din, kasi nga sa Coconut Alliance Project, we ensure na yung mga cooperative should really understand, at farmers should really understand the importance of doing business, enterprise development. So dito tumutulong din ang DTI. At ito po sila, sir, sa ngayon, yung PCA, yung ATI, yung DTI, tsaka CDA, ang funds na pondo po na ginagamit nila, ito po yung pondo na allocated for them na galing po talaga sa CFIDP. So kumbaga, ito na yung tinatanong mo na use of funds po. Kaya yung talaga namin, and also by the way, together with DZRH po, mayroon tayong ginawang mga infomercials, yung mga 5-minute
10-minute na radio, pwede siya i-play on air na about, for example, paano mag-produce ng magandang kalidad na kopra. So meron po tayong mga ganyang klaseng knowledge products na ipinamamahagi so that kahit matatapos na yung project, continuous pa rin po yung capacity development sa ating mga magninyog. Alright. Ma'am Nyet, I think Ma'am Nyet is ready to join us. Ma'am Nyet, magandang hapon sa inyo. Oh, yeah. Sa kahabol din. Magandang hapon ka, Henry. Hi, Ma'am Nyet. Hapon, Mr. Kel. Good afternoon. Yun. Ma'am, maybe baka mayroon po kayong gustong i-share o itanong kay Ma'am Raquel. Go ahead. Yeah, kasi dagdag ko lang ka, Henry, narinig ko yung tanong mo kanina about yung sa Coco Levy. Yung CFIDP po, ang pondo na pinanggagalingan nun ay galing sa Coco Levy funds. And various government agency, iba't ibang ahensya po ng gobyerno ay may access doon sa pondo na yon na yung tinatawag nga natin na CFIDP or yung Coconut Farmers Industry Development Plan. So, bali kami sa ATI ka, Henry, na simulan yung CFIDP since 2023. So hanggang ngayon, pataas yung pondo na na-access ng ATI doon sa pagte-train ng ating mga farmers. So meron din dyan yung sa social protection, sa health, meron din scholarship para sa mga anak na magniniyog. Tapos kami sa ATI ka, Henry, meron din kami yung sa internship program naman para sa mga anak din ng magniniyog. And iba't ibang programa ng iba't ibang gobyerno. Hindi lang ng Department of Agriculture, meron din sa DTI, meron sa CDA at iba pa. So balik comprehensive ito na kumbaga based sa batas, pwedeng i-access ng various agencies for 50 years ka, Henry. So ganun katagal yung magiging kumbaga tuloy-tuloy na pag-i-implement ng iba't ibang ahensya ng gobyerno tungkol doon sa coconut industry development. So yon, kasama ang GIZ doon sa ating partner at natutuwa kami ka, Henry, dahil sila talaga yung nagiging modelo natin pagdating doon sa pag-empower sa ating mga farmers, lalo na yung involvement ng mga private sector, yung sinasabi nga natin na market-driven na mga programs. Kasi dyan nagiging tulay ang GIZ, lalo na pa sa pag-identify ng market para sa ating mga magdiniyog. So yun po, dagdag lang yun ka, Henry. So maraming salamat, Ms. Raquel, sa pagpapaunlak sa amin dito sa Agri-Asenso to share with us ano yung mga naging success ng Coconut Alliance. Siguro ang itatanong ko lang ka, Henry, is ilan na ba ang kumbaga naging beneficiaries or natulungan ng GIZ dito sa Coconut Alliance? Oh. So ngayon, ma'am, umabot na po tayo, ma'am, natapos na rin natin yung final count. So ang pinaka-final count natin is 11,519 farmers po. Ito na yung sa 3 project areas na train natin. At ang pinakamaganda pa talaga, ma'am, we were already able to get kung ano talaga yung increase in income nila. No? So lumalabas na po talaga na, for example, doon sa Southern Leyte, ang increase in income from baseline natin, year 1, is 144%. At saka doon naman sa Mindanao po, 65%. So natitrace natin yan kasi meron tayong monitoring na internal, tsaka meron tayong external na endline study. Tsaka in terms of productivity din po, talagang nag-increase ang productivity particularly for Southern Leyte kasi nga dumaan sila ng audit. So mataas yung kanilang increase, 184%. Doon naman po sa Mindanao, nag-decrease tayo ng maliit lang naman, -2, dahil nga 'di ba nag-drought tayo last year. So epekto pa siya ng drought. Pero in terms of income on both areas po, talagang nag-increase ang income at doon po natin nakita yung sabi kanina ni Ka Henry na he also comes from a Magnyonyog na family na talagang nakita din natin sa project that tama talaga yung you do not live by
niyog alone, no? Huwag talaga niyog lang, huwag talaga kopra lang. So sa project na ipakita natin, going to intercropping. Tingnan mo kung anong mga trees, sa fruit trees, gulay na pwedeng ma-integrate, ma-intercrop mo. Tsaka meron din tayong mga livestock integration. At itong dalawang to, yung intercropping tsaka livestock integration, ito po talaga ang tumulong na tumaas talaga ang income ng mga magninyog. And of course, alam din natin last year, gumanda yung mga presyo ng kopra. No? So, this all really help sa increase ng income ng ating mga farmers. Okay. Ma'am, before I ask, bago yung aking tanong, siguro if we have the privilege to invite the Philippine Coconut Authority chair, para siguro maiparating natin, mapag-usapan natin in details, matanong natin talaga about the CFID and of course the Coco Levy Fund, ano na nangyari. Pagkat we all agreed na marami namang mga trainings and other programs, we would like to let them report kung talagang kasi ang hinahanap ng mga magniniyog yung ramdam agad sa sikmura, sapagkat po so long, talaga medyo matagal na rin inaabangan itong pondong ito na galing sa niyog, dugot pawis ng mga magniniyog. Maybe in one of our episodes, if I may suggest to have the chairman of Philippine Coconut Authority. But Ma'am Raquel, yung ating mga tinutulungan ganito, how success stories? Kumusta sila? Ano ang mga report naman? Paano na bago ang kanilang mga buhay? Ano ang nangyari na sa kanila? Talaga, malaki ba ang naging pagbabago sa isang individual, pamilya, organisasyon, komunidad dahil dito po sa inyong pagpupursiging ito at pagtulong po ng German government? Maybe we can pagbalik po natin, masagot po ating si Ma'am Raquel at si Ma'am Niet yung ating po mga katanungan. 40 minutes, makalipas ang 3:00 ng hapon. How you spend your morning can often tell you what kind of day you are going to have. Me, I always start my day with a fresh cup of my favorite MX3 coffee. Mahalagang maalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic na barakuta. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Oh, so good! Con mayo, so
Himalayas sotanghon. So good! Sotanghon! Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Kala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Alright, techno tip number 2. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Ascenso. Tutukan ang Techno Tip. Mga ka-agri, hindi lang kwento, may numero ang tagumpay. Sa mahigit 10,000 na magninyog na sumailalim sa Coconut Alliance Project, tumaas ang kita ng hanggang 218% at ani ng hanggang 194% dahil sa tamang kaalaman at mas maayos na pagnenegosyo ng nyog. Tamang alaga, tamang diskarte. Nyog para sa angat buhay ng magsasaka. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Ascenso. Alright, balik tayo sa ating palatuntunan at ito kasama natin si Ma'am Raquel at si Ma'am Nyet. Ma'am Nyet? Andiyan ulit ba si Ma'am Nyet? Ayun. Yes. Ma'am, tanong lang natin kay Ma'am Raquel yung kanina, kumusta yung mga naging beneficiaryo po, ano, kanilang mga naging success story na? Yes. So ang ano dito ka Henry, like tulad ng sinabi kanina no, may mga increased income na, pero ang ginawa natin, kumuha talaga tayo ng mga testimonials para from themselves, galing mismo sa kanila, masasabi nila ano ang mga magandang nangyari sa buhay nila, no? So yung iba, for example, nagsasabi na sa tinagal-tagal nilang mag-farming, ngayon lang talaga sila nag-start na mag-record keeping, no? Yung talagang isusulat pa ano ang pumasok na pera at lumabas na pera from the farm. So record keeping. Tsaka ito sa nakikita natin kanina sa screen din lumalabas, yung may isang smallholder farmer from Maasin, Southern Leyte. So ang sabi niya, ngayon nagbo-bookkeeping na siya, at the same time
dati wala talaga siyang very expensive man yung transport for Cupra. Pero ngayon nakabili na siya ng motorcycle tsaka multicab. No, coming from the income na nakuha nila sa kanilang pagbebenta. Tsaka yung isang farmer naman po from Alabel, Sarangani, sabi ni Sir Ding na siya talagang dito sa Coconut Alliance ang pinaka nakuha niya na knowledge is yung market linkage, yung pwede mo pa talaga palang kausapin directly kung sino ang mga buyer mo so that you can directly hear from them. Ano talaga ang kanilang requirements para maibigay mo ang kanilang requirements, no? Meron din tayong na interview na farm by demo farm siya kasi one of the things also na output ng project, meron tayong 11 demo farms, 6 doon sa Region 12 at 5 dito sa Region 8. At itong demo farms na to, Ma'am Nyet, they are all accredited ng ATI, LSA sila lahat for coconut. So marami nang pumupunta sa mga demo farms nila to really look kung anong ginagawa sa demo farm para ang mga farmers matutunan nila yung ginagawa. But itong isa sa mga demo farm owner from Tupi, South Cotabato, ang sabi ni Ma'am, dahil din sa naging demo farm siya at dahil din sa project na mismo nagtitrain din siya ng mga farmers at ang maganda ngayon, TESDA accredited na yung farm, ang demo farm niya. So nagtitrain din siya ng mga TESDA na mga farmers na TESDA at ang maganda, nagsisimula siya dun sa mga graduate natin sa project, Ma'am Nyet, no? So yung mga graduate natin, yun ang pina-prioritize ni Ma'am for TESDA accreditation. At ang isa naman ito taga Municipal Agriculture of Malungon, Sarangani, sinabi doon ni Attorney King na dahil sa project kasi nga nagtitrain sila ng as in hundreds of farmers sa kanilang municipality. So ngayon, meron silang tinatawag na mga barangay monitoring teams na tumutulong hindi lang pag how to plant but really more on monitoring kung ano nang nangyayari sa mga farmers. And we were just informed last November na lahat ng kanilang BMTs, one per barangay, inabsorb na siya ng LGU. So ginawa talaga nilang permanent, Ma'am. Yes. So kaya these are few lang so far. But we are also coming up with a coffee table book for finalization na. Once nalabas ang coffee table book, tulad pa rin ng lahat ng knowledge products namin, nakalodge na to lahat sa ATI na website. Pag matapos po yung coffee table book, Ma'am Nyet, magsisend na naman kami ulit for uploading sa ATI. Tsaka yung meron din tayong ginagawang project video na very short lang na pwede talagang gamitin sa mga different activities para mapakita kung ano-ano ang mga magandang nangyari sa buhay ng mga farmers na part ng project ng Coconut Alliance. At ka Henry, siguro na susugan ko lang yung sinabi mo kanina ba about inviting admin Booted para makapag-explain talaga siya on CFIDP. That's really nice because last December 14 and 15, ako at saka yung kasama ko, Ma'am, si Gladys, we were invited doon sa PCA kasi nga nag-come up sila ng yung COCO Academy, which is the convergence strategy ng PCA to implement CFIDP in the years to come. So it would be really nice also to hear from PCA ano yung mga future plans for this, kung saan magko-converge talaga ang sinasabi ni Ma'am na different implementing agencies na mag-i-implement ng CFIDP. Yep, let's do COCO Levy Fund 101. Para maintindihan lalo ng ating mga kababayan. Ma'am Nyet, go ahead po. Yes, siguro maganda kasi yung experience ng Coco Alliance ka Henry, Miss Raquel, no? So, ang akin lang bilang part ng ATI, mahirap din kasi mag-influence, mahirap mag-change ng mindset, lalo na sa mga nakasanayan na. Paano nyo ginagawa ito? Ano yung naging challenges? Paano nyo na-overcome? Yes. So ang pinaka number one talaga, Ma'am, na ginawa natin is at the very onset, yung message natin is iisa, 'di ba, yung holistic approach, no? At the very beginning pa lang, kahit sino ang kausap sa project, sinasabi natin, this is about developing the sourcing area of coconut holistically. So, holistically meaning beyond production plus talaga. So meaning
the LGU level, hindi lang ang aming kausap Municipal Agriculture Office. Kasama yung social welfare sa municipal level, kasama yung planning officer. Doon, same din sa provincial level, ma'am. So, we also really explain na hindi lang to provincial agriculture pagso lang. No, kasama dito pati yung planning, pati yung social welfare. At in fact, sa regional level, even DNR, ma'am, pinapasama natin sa mga discussions kasi this is about ecosystems din, no? This is also about our natural resources. So, yun ang pinaka number 1 talaga na at the onset, same po ang messaging. So kaya kahit saan kami pumunta, whether we talk at national level, we talk to LGU level, same po yung messaging. That's one, no? At number 2, yun talagang always yung information about the area. Di ba meron po tayong baseline study. So sa baseline study, makikita naman doon sa baseline kung ano ang status ng area in terms of productivity. Ano ang status ng area in terms of situation ng farmers. Ano ang status ng area in terms of environment. So pag-discuss natin ng output na ito, very regular yung coming together of the different stakeholders at the regional level, no? Lagi sa region 8 laging nagmi-meet sila as a group at sa region 12 naman nagmi-meet as a group. So nadi-discuss nila ang status at situation ng kanilang landscape. So that's I think 2 very important things na laging nangyayari. Kaya lahat alam ano yung status ng area at anong pwede natin gawin sa area, kaya nale-leverage mo. So for example, ang ATI, meron kaming funds for coaching. Patapos na ang project. So ang remaining 6 sessions ng coaching funded na by ATI. May ganong klaseng mga, kumbaga ang resources nagle-leverage ng resources kung sinong available po. Okay. So Ma'am Raquel, bago namin kayo pakawalan sa Himpapawid, ano po ang mga plano at dapat pang pakaabangan ng ating mga coconut producers sa 2026? Okay po. So, ang project po namin, patapos na kami. So, ang plano at aabangan ng coconut producers ay kung ano yung sinasabi ko kanina na yung plano ng PCA, kung paano siya i-implement ang CFIDP all over. Pero gusto ko lang po mag-iwan sana ng messages, 1 for the farmers at isa po para sa ating mga government agencies. No, sa mga farmers, very important po. Know your market, no? Kilalanin niyo talaga sino ang merkado, anong gusto nila kasi that's the only way po na makabigay tayo ng kailangan nila at magkaroon tayo ng continuous na income. Pangalawa, always work with others kasi yung tinatawag nating value chain, no? Kasi yung let's say coconut oil, hindi ikaw iisang farmer gagawa lahat para maka-deliver ka ng coconut oil. Kailangan mo yung suppliers, kailangan mo fertilizer suppliers, kailangan mo ng consolidators, kailangan mo ng transportation, kailangan mo ng warehousing. So, you should all work together talaga ang lahat ng players sa value chain para mabigay nyo sa buyer ang kailangan nila at tayo ay magkaroon ng kita. And then number 3, yun nga po, always remember good agricultural practices, start with that. Tapos mag-intercrop ka, mag-integrate ka ng livestock at ngayon titingnan mo kung ano, 'di ba? Marami na ngayong mga value added products. Ano mga products na pwede mo pang gawin out of your coconut at other crops in your area. Pang-apat, yun po yung CFIDP. This is a very big program, 50 years. Nandito lahat ng pera yung sa Coco Levy Fund. So, please have a voice, no? Makipag-usap kayo sa gobyerno, makipag-coordinate kayo to make sure na ma-avail nyo po lahat ng serbisyo offered by CFIDP. And lastly, yun ding work with others talaga kasi tulad ng Walis Tingting, pag nag-iisa, madaling balihin, no? If put together cooperative or association na strong, meron po tayong boses, makonsolidate tayo ng ating product. And my last message din po to Mamyet, ATI, and the rest of the agencies na tumutulong, mga academic institutions, mga civil society in Southern Leyte, even the Chamber of Commerce is helping the coconut farmers. Ang sinasabi natin, please enablers ang tawag sa value chain, ang tawag dito are enablers. So kayo po ang magtutulong so that the players, the farmers, the businesses can continue. So kayo po yung magbibigay ng tamang pulisiya, tamang information, make sure they talk to each other,
make sure yung mga trends sa labas nakakarating dito. And siguro this is one thing na I wanted to share, na yung PCA, for example, now sits in the Sustainable Coconut Partnership. This is a global platform of mga coconut industry players kung saan part siya ng advisory group. So we are very positive and optimistic na by being part of this group, talagang kung anong status ng ating mga farmers, anong Alright. trends from the buyers will really be connected. So yun lang po. Ma'am Raquel, Thank you, Ma'am Nyet. maraming salamat po sa inyo and have a blessed New Year. Kayo din po, Ka-Henry. Salamat po. Alright. Maraming salamat po. Ma'am Nyet, ano po ang aabangan naman ng ating mga kababayan, lalo na sa ATI, hindi lang sa ating programa, kundi sa buong ATI, ano po ang mga aabangan at mga plano ng Agricultural Training Institute sa 2026? Stuffing. Yon. Yes, Ka-Henry. Bali for next year, yan ang magiging topic natin sa January 3, no? Kung ano yung mga plano ng ATI. Magiging guest po natin ang aming director. Pero Ka-Henry, gusto naming magpasalamat sa DZRH sa isang taon na programa sa inyo sa pagtulong sa ATI sa pag-disseminate na information. And of course, itutuloy natin to, Ka-Henry, for 2026 at binabati po namin mula sa pamunuan ng Department of Agriculture at sa aming ahensya sa Agricultural Training Institute ang pagbati po ng manigong bagong taon sa lahat. Maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa Agri Ascenso sa buong taon at samahan niyo po kaming muli sa 2026. Makinig at matuto tayo sa Agri Ascenso. Maraming salamat, Ka-Henry. Ma'am Nyet, See you next year. sa ngalan po ng Manila Broadcasting Company, sa ngalan po namin ni Karen ng pamunuan, nagpapasalamat po kami sa inyong tiwala at taglayin po ninyo ang patuloy na pagtitiwala sa amin sa mga susunod na taon, lalo na sa 2026. Kaagapay po ninyo kami sa paglilingkod sa ating mga magsasaka at mangingisda at sa lahat ng komunidad ng sektor ng agricultural. Salamat po. Happy New Year. Happy New Year po. Maraming salamat, Ka-Henry. Thank you, ma'am. Happy New Year sa inyong lahat, mga ka-Agri Ascenso. Ako po si Henry Uri, sa ngalan ng aking partner kanina na si Karen Oyong at si Ma'am Nyet Arceo. Bye! Amoy forever. Amoy LQ.